dear beloved, Boss Mike, Cervera. Doon, pumalo na sa hanggang 80 pesos ka. 80 pesos na bigas, 2018. Ang pangulo niyan, si Digong, mga kababayan. Ano? Si Digong. Okay, pasok! Ang presyo ng commercial rice doon, pumalo na sa hanggang 80 pesos kada kilo. Ang problema, wala nang mahanap na NFA rice sa mga pamilihan. Kaya naman alternatibong pantawid gutom ang prutas na marang na panahon ngayon at ang pyuto na gawa sa kamoting kahoy. No, mga kababayan, sa totoo lang, naranasan namin yan. Opo, naranasan namin yan nung panahon ni Digong. Si Aling Roda mukhang wala na rin. Ewan ko, baka ayaw magaling. Ayaw mag-sponsor, mga kababayan. Ano? Ayaw mag-sponsor nila Argoy. Eto, nung panahon ni Digong, 80 pesos na bigas. 2018, mga kababayan, 2018. Nakita nyo? Kita nyo, mga kababayan, 2018, ang bigas, 80 pesos. Ang mga tao nun, mga kababayan, bay walang mabili. Kaya nagmamahal. Pinabayaan ang agrikultura, ang sektor ng agrikultura ni Digong. Kaya walang mga magsasakang nagtatanim nun. Diba? Hampay parpar nga at may sound na kakaiba. Mukhang may demonyo yata rito sa mic ko. Ang presyo ng commercial rice doon, pumalo na sa hanggang 80 pesos kada kilo. Ang problema, wala nang mahanap na NFA rice sa mga pamilihan. Kaya naman alternatibong pantawid gutom ang prutas na marang na panahon ngayon at ang pyuto na gawa sa kamoting kahoy. Buto 10 piso, pati marang 10 piso. Yan ang kaya nang bili ng mahirap. Grabe, no, mga kababayan. Grabe talaga nung panahon ni Digong. Tapos ngayon, na gumagawa ng kaparaanan ng Pangulong Bongbong Marcos, ay siya naman silang walang tigil sa kakatuligsa at kakapanira. Ano po? Ibang-iba, no, mga kababayan. Naging 90 pesos pa nun, Boss Mike, ang bigas, grabe. Boss Mike, palitan mo ng Newman. U87 na microphone. Sige nga. Grabe, adjustment ng tao dati. Sobra. Nakalad ba si Miss Patusay? Naghihingalo na rin ang supply ng NFA rice sa Bontoc Mountain Province. 54 na sako na lang ang natitira sa warehouse na may kapasidad na 12,000. Ngayon, mga kababayan, sa panahon po ni Digong, eto po mga kababayan, sa panahon ni Digong, taggutom. Sobrang hirap ng buhay. Para bang si Digong may dalang kamalasan? Ano po? Sa sobrang kamalasan na dala-dala sa atin, siya naman ang sige ng pagnanakaw. Ano po? Ewan ko ba? Kung anong problema? Okay na po ba? Okay na po ba? Mas okay ba yan? Mas okay po ba? Mas okay yung sound? Paki-comment naman kung mas okay. Kung i-adjust ko pa. I-adjust. Baka naman malat lang ako. Kasi malato ako dahil marami akong kinausap na tao. Alam niyo naman ako, puro daldal lang ako eh. Masyadong nalalaw, pwede kang basketball. Aalog-alog na rin ang NFA warehouse sa Lawag City. Yan, mga kababayan, basta yun na nga. Puro kahirapan, kagutuman, at talaga naman lahat na lang yata ng proyekto ni Digong nakakamatay. Ultimo tulay, bumabagsak, ayun, may mga nasaktan, at may yung iba, nasawi pa. Tuktok ko kaya itong audio. Pakinggan. Dali lang papakinggan ko lang wait lang. Bakit kaya nila nasasabi yan? Kasi pinapaliguan ito ng mula nung nilinis ni Jen Angeles, mga kababayan, yan, dyan na nag-umpisa yan. Wait lang. Yan na nga, yan eh. Hindi tuloy ako makapag-live ng matino, mga kababayan eh. Ito na, wait.
Eh, meron pang ano eh. Meron pang ads eh. Pakinggan mo nga kasi. Dali. Skip ads. Yun. Oo nga. Ang pa. Ang pangit ng audio, no? Dali. Hello? Pangit ng audio, no? Dali. Parang may ano siya eh. Yan! Oo, Sarah, thank you naman. Pagdagdag ng pambili ng mic. Okay na, no? Oh. Okay na. Ah! Hindi, mali lang yata yung setting nito eh. Oh. Okay na. Natsyempuan. Oh. Natsyempuan, mga kababayan, ha? Oh, so yun. Oh, okay na, no? Yan, okay na. Wow! Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa amandako ng mundo. Narong Inang tignan niyo si Argo. Uy, Argo, pambili ng mic ang hinihingi ko. Okay na, yan. Oh. So, eto na nga. Oh, yan, mga kababayan, nakita niyo yan. Diba? O, sino pa yung mga kaalyado ni Digong nun? Kung inyo natatandaan, eto, mga kababayan, oh, pasok. Doon sa 10,000 ayuda program. Kung kaya ko lang silang bigyan ng tigsa 10,000, binigay ko na sa kanila. Naku, bakit kasi nangako ka? Sa totoo lang naman eh. Yan ang problema. Mangangako kayo, tapos ituturo ninyo yung programa dapat ay mangyari muna. Huwag nyo ipangako kung hindi naman kaya. Tama po ba, mga kababayan? Yan po kasi nangyayari eh. Ginagawa nila, mga kababayan, nangangako sila. Pangako ng pangako. Gagawin ko, bibigyan ko kayo ng 10,000 na ayuda. Eka. Tapos mga kababayan, inasahan ng mga Pilipino. Siyempre, pinangako mo eh. Tapos ngayon, ang dami mo ng ang dami mong isplika. Kaya nga mga kababayan eh, inaalala ko yung idol ko, si Marcoleta. Ano kaya yung magiging palusot niya pagkatapos na ano? Ano kaya? Ano kaya, mga kababayan, ha? Ano kaya? Ha? Yun lang nga. Dali, ha? Dali. Dali. Tumatawag si Chris. Kaya pala, oo. Sige, ano kayang chismis? Ano na? Live po, GM ha, live po. Di po ba mga kababayan, yan po ginawa tayong gago ng mga yan eh. Ito po, sino ito? Si Cayetano. Sino si Cayetano? Vice Presidente ni Digunyo. Ito yung magkatandem noon, mga kababayan eh. Sa totoo lang, oo. Ngayon, kita nyo, pangako ng pangako. Ulitin ko, mga kababayan. Paano naman? Argo, hindi ko tatanggalin yan ha. Paano naman, mga kababayan? Yung pangako kaya ni Idol Marcoleta, mangyayari kaya? Kung hindi mangyayari, ano kaya ipapalusot niya? Gagayahin niya kaya si Cayetano? Ano? Kung ano yung palusot ni Cayetano, yun din kaya palusot niya? Di ba? Pero sa katotohanan, ito'y isang legislative proposal. So ang inihingi ko po, legislative proposal. So ibig sabihin mga kababayan, pinapangako mo na hindi, eto ulitin ko para mas maliwanag. Si Cayetano pinangako yung itlog, mga kababayan.
na nasa tiyan pa lang nung manok. Hindi pa siya sigurado kung yung itlog ay hindi mabubugok. Mga kababayan, pinangako na nito. Ang problema, lahat ng mga itlog bugok. Isama nyo na siya. Ayan ang resulta. Parang kasalanan pa nating mga Pilipino. 'Di ba? Na tayo'y umasa. Yan ang nga ba yung sinasabi ko eh. Huwag na kayong umasa. Masasaktan lang kayo. Gusto nyo kasi mga kababayan, pag pinangakuan kayo, tinutupad eh. Pagka politiko na nga ako, wag na kayong umasa, tandaan nyo. Ha? Maging aral sa inyo. Maging aral sa inyo mga kababayan na kapag politiko ang nangako, wag nyo nang asahan. At kung magpapauto uli kayo, tandaan nyo mga kababayan, kayo'y masasaktan. Kung ang pangako ni Marcoleta, 2,000 pababa, hindi nababayaran, subukan nyo yan. Subukan nyo yan. Kapag nakaupo na, subukan nyo nga na wag magbayad ng below 2,000 ay hindi na daw babayaran, libre na daw mga kababayan. Libre na ang bill nyo sa kuryente, 2,000 pababa. Sa totoo lang no? Nauuto kayo ng ganyan. Oo, sa susunod, wag na kayo magpauto ng ganyan. Ako naniniwala, hindi mangyayari yan. Yung 2,000 pababa, malilibre, naku, suntok sa buwan. Totoo mga kababayan, suntok sa buwan yan. No, yan po yung ginagawa sa atin. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, yung pangarap, hindi pangako, abay kita nyo naman Our beloved Boss Mike.